So what is up guys? So for today's video, pag-uusapan natin yung about sa ating R15, kung bakit natin napili si R15, no? So why R15 nga ba, no? Instead, mayroon naman na mga RS200, mayroon na RC200, TSX ng Suzuki, and then CBR. So actually, nag-review ng mga motor, no? So all goods naman lahat. Para sa akin, ayos naman sila. About sa mga lower CC lang na big bike na tingnan. So bakit nga ba hindi sila, no? Katulad nung CBR, ganda rin siya, yung Honda CBR, no? So bakit nga ba R15 yung napili natin? So unang-una, nagustuhan ko yung R15 kasi sa looks. Kasi hindi naman ako tulad ng iba yung mga ba't di pa daw nag R3 or R1, yung mga high CC, di ba? Ba't hindi pa daw yun yung kinuha natin? Sabi ko, syempre, ang pinakauna, magbe-base din tayo talaga sa budget natin. Ganun lang yun na kaya ng budget natin, eh. Pero kung mayroon tayong malaking budget, so ba't hindi pa tayo kukuha ng mataas na CC, di ba? So para ma-experience natin yung expressway. I think 390 is ano na siya, kumbaga legal na siya sa expressway. So 400cc and up, yan ang pwedeng dumaan sa expressway. And then sa ano naman, sa fuel consumption niya, hindi naman siya ganoon kataas, gumastos ng ng gasolina. So sakto lang yung yung konsumo natin sa gas. Pero yung unang review ko talaga, yung CBR, mas matipid siya sa gas. And then when it comes naman sa pagda-drive, sa driving position, masubsob to talaga si R15 kumpara sa kay CBR na hindi masyado. Mas comfortable mas comfortable si CBR gamitin. Bakit R15 pa rin yung napili natin, di ba? Andyan naman si CBR, bakit hindi na lang si CBR? Ang nagustuhan ko talaga sa R15 kasi siya, kumbaga sa pormahan, madali siyang pormahan. Saka kahit na nga hindi mo na siya lagyan kung ano-anong accessories, talagang maporma na si R15. So yun ang nagustuhan ko sa kanya. So hindi naman ako naghahangad ng mataas na CC kasi di naman tayo nagbabiyahe ng expressway, papunta tayo sa trabaho. So naman siya, ganitong mga dinadaanan lang naman natin. So mas okay naman siya kahit hindi siya mataas na na CC. Okay na ako doon. Para sa akin talaga yung appearance, kasi hindi naman ako nagre-race. So ba't pa ako kukuha ng mataas na CC? Yung Sniper 150 ko nga dati, di ba 150 siya, hindi ko nga masagat yung 150. Siguro mga 110 lang, 120, wala na, binabawi ko na, gawa ng hindi naman ako nagpapatakbo ng talagang mabilis. Katulad dito, parang chill ride lang ba. Saka yung budget natin, so R15 lang talaga. So ang biyahe natin puro lang ganito munang kalsada. So kaya okay na sa akin sa R15. Ayan, dadaan muna tayo dito sa may gasolina. So ayun guys, nag-park muna tayo dito sa may gasoline station, So bago tayo pumunta ng trabaho, so ipapakita ko muna sa inyo yung pinaka-looks ni R15, So kitang-kita nyo naman yung looks niya, Kasi napakasulit niya sa forma pa lang. So mapagkakamalan mo talaga na siya na as in mataas na CC. Tulad ng R1, so may ganito rin siyang sticker, yung R1. Yung kala mo talaga mataas na CC. So ayan, ang pinaka-looks niya sa harap. Ayan. Kaya hindi ako nagsisi na R15 yung napili natin. So kitang-kita nyo naman kung gaano kaporma ang ating R15. So ito talaga yung driving position niya. So nakasubsub talaga siya pa compare sa CBR. Medyo siya, comfortable i-drive. So medyo nakaangat ka, yung driving position mo hindi gaanong subsob. Ang disadvantage lang nito ng R15 natin is sa lang siya, pag sa traffic talagang mangangalay yung kamay mo. Pero pag sa dire-diretso naman, ayos naman siya gamitin. So nag-adjust ako, siguro 3 days ako nag-drive nito na sumakit. Sa una lang pala talaga, pero pag tumagal to, masarap talaga gamitin, So ayan, di ba? Sheesh. So masyado na mahaba yung video natin, mga tol. So ito na lang yung natin kung bakit I choose
R50 no. So, hanggang sa susunod ulit na vlog natin. So, let's go. Ride safe. Sheesh.